ginagawa ko, pinupuntahan ko. Because when I was told about your situation, it was, I think, it's exaggerated. Sabi ko, hindi naman siguro po pwede. Doktora yung pinalitan ko, doktor din yung asawa niya. I think they should know better than me on how to build a healthcare facility. Sabi, hindi po, talaga po, napakasama po nung San Nicolas. So I went. Sakto umulan. Ito na o, masasabi ko, sa pinakamagandang health center sa buong mundo nung makita ko nung araw na yun. May nature siya, may effects of nature. May sarili siyang falls. At nalulungkot ako, kamusta kaya mga baga ninyo? Dahil sa mga amag na sinisinghot ninyo, buti pa ang pasyente, paminsan-minsan lang dumarako sa pasilidad na to. Pero yung mga doktor natin, nurses, and other medical frontliners are going in and out of this office every single day. And yet, we claim so many things. I swear, I thought I was in Syria. Because how can we live that way and encourage our medical healthcare provider to provide help if they have unhealthy environment and hazardous to them? Sabi ko, lagi ko sinasabi ng mga matatanda, mahirap maggaling-galingan sa kapitbahay kung sa loob mong tahanan, nagpapabaya ka. Kaya po, without any exaggeration din, pag-alis ko, tanungin niya si Andres. Sabi ko sa Andres, bistahin nyo na yun. Padala mo yung ininyero. Tingnan ninyo ano magagawa natin. Then you come up with a report within 48 hours. And they said, Sir, pwede naman namin ayusin yung alulod. O ayusin yung mga mold, amag, and so on and so forth. Sabi ko, di band-aid yung gagawin natin. Sir, yun po ang, kasi wala tayong pera. Pag mo intindihin yung pera, intindihin mo yung drawing. Sabi ko, tingnan mo kung paano magiging maayos ang lugar na kung saan ang kapwa natin naglilingkod sa bayan, lalo na sa pangkalusugan, ay maayos din. Ayun, then they come up with the drawing. Siyempre, pagtapos ng drawing, ano susunod? Toss gas. Okay, salamat kay Paul. Nakita natin yung mga ilang nakatagong pera ng lungsod na nagkaroon ng interes at mukhang naitago din. Nakuha natin ulit. Naibalik. Siya namang, sabi ko, ilaan mo sa San Nicolas Health Center. Yun ang punot dulo kung bakit tayo may ganito ngayon. Wala tayong pera. Kaya lang, pinalaki ako ng nanay ko na marunong magpiga ng bimpo. Hanggat may mapipiga sa ikabubuti ninyo. Kasi ayoko naman iniisip ninyo yung kapakanan ng inyong mga nasasakupan, tapos yung sarili nyo naman napapabayaan kayo. Hindi naman yata maganda yun. Kaya sa mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, we'll make sure that this facility is enough or more than enough as per validated by our national government partner, DOH. Pag tayo po nagpapagawa, nagre-renovate ng mga health facility, we always consult and seek the approval of DOH. Kaya palakpakan natin ang DOH. At sooner or later, sa bisa at galing
ng mga maglilingkod rito at BNW at BHW? Oh, nako. Ha? BNS. Oh. Barangay Nutritionist. Oh, Barangay Health Worker. BNS pala, hindi BNW. Oh. Oh. With our partner in national government, PhilHealth, we'll make sure that every single cent will be utilized accordingly and following their regulation. Kaya magsikap kayo, nasa inyo ang buhay ng health center na ito. Today, we are going to renovate 177 square meter of the ground floor, 184 square meter of the second floor, 184 square meter of the third floor. 8 toilet na hindi nahuhulog yung pintuan. Muntik ako eh. Pagbukas ko, sumama yung buong pinto eh. That's really worse. And I make sure na hindi magiging bodega ang itsura ng health center nyo. Parang bodega sa oblo yan eh. Alam mo, kung alam lang ng tao yung dinaranas nyo araw-araw, mararamdaman nila hindi ako nag-exaggerate. Kasi talaga naman, we'll have dental office, midwife's room, nurse's room, piling room, staff pantry, male and female toilets, balcony, treatment room, 2 additional rooms, storage room, male and female toilets, balcony, hand washing area, PWD toilet, common toilet, lahat ng toilet nandito. Sputum collection area, staining room, medtech room, pharmacy, minor surgery room, consultation room, reception area. That's what we're going to build. Yung mga pinadala ko sa Biata, pasensya na kayo ha. Patawarin niyo muna ako. Saglit na lang naman. Konting tisa lang. Nalungkot kasi ako, sasaglit kong nawala, maraming sinarang health center. Nagulat ako, ang health center pinapadami. Kasi ang populasyon dumarami. Hindi isinasara ang health center. So, blessing in disguise, these are the type of lesson in life that you can utilize adversity in your advantage. There is challenges here. O now, we move them. O yung isang saradong health center, kahit pa paano, panyanga-nyanga, o merong serbisyo, patay, nabuhay. Tapos may konti pa. But, while you're there, we're addressing your situation. At least kung meron mang buting pagsasakripisyo nyo, ay, hindi pala kami natenga. Pinaalis kami para doon muna sa isang health center, yung pala'y aayusin yung aming trabahuhan. Now, nadali na. Natapos na. Si Andres, mabilis gumawa yan. Nadali. Balik na kayo dito. Pagbalik nyo naman dito, yung iiwanan nyo, ipapaayos ko. Kasi luma na rin yun eh. Tapos, yung Pamana Health Center, nabawi na natin. Yes, dating health center yun, sinara. Dahil lang sa mga kapritsyo ng politiko. Ngayon, I'm happy to inform you that DOH already approved the design of Pamana Health Center. So ano susunod? Chapi na lang.